Okay. So, kumusta mga kaibigan? Welcome back po sa ating YouTube channel, Teacher Kevin PH. We're back with another video. So, meron tayong pasyente rito mga kaibigan, dinala lang ngayong gabi. Problema daw niya is merong ilang mga keys na hindi gumagana sa kanyang keyboard. Probably, keyboard replacement ang kailangan dyan. Pero sa video ito mga kaibigan, di natin pag-uusapan kung paano ayusin. No? Pag-uusapan natin is mga sintomas na kailangan ng palitan yung inyong built-in keyboard mga kaibigan, o yung original na keyboard ng laptop niyo. Number 1 mga kaibigan, no? Kung sa tingin nyo inconsistent na yung pag-open ng computer ninyo, especially sa mga ganitong keyboard, hindi naman lahat, no? Especially sa mga ganitong keyboard lang na kung saan yung power button is connected mismo sa keyboard, katulad dito mga kaibigan, yan. Yung kanyang power button is kasali sa keyboard. Okay? Kapag inconsistent na yung pag-open, possible na i-consider natin na may problema na sa keyboard ng laptop ninyo. For example, tinurn on mo ngayon, pwede. Later on, ayaw na naman. Pag pinindot-pindot mo yan ng maraming beses, o pag nilong press mo, tas okay, that means pwedeng may problema na rin sa keyboard ninyo mga kaibigan. Okay? Pero yun ay para lamang sa mga ganitong laptop na ang power button ay nandito mga kaibigan, kasama ng kanyang keyboard. Okay? Susunod mga kaibigan, kapag merong ilang keys, for example, working naman yung iba, pero meron lang ilang talagang keys mga kaibigan na hindi gumagana. No, kapag pinindot-pindot natin. Kahit ilang beses, for example, syempre hindi naman agad palit ang gagawin natin doon, kundi i-check muna sa device manager kung outdated ba ang drivers, kailangang i-update ang drivers mismo ng keyboard kasi meron din mga ganong issue mga kaibigan. So, all in all, ang keyboard replacement is a very broad issue, or keyboard problem is medyo kailangan pa ng diagnostics or checkings. Alright? Ngayon, kapag na-update na lahat ng mga drivers, kasi software lang yung tinignan muna natin doon mga kaibigan. Baka may conflict lang sa software or may problema sa software. Kaya kino-consider pa natin doon bago natin tuluyang palitan yung mismong keyboard. Okay? So, yun yung pangalawa natin. Pangatlo mga kaibigan, which is the common issue na ng iba, no? Especially yung mga pumupunta dito sa shop as per experience natin, is yung auto-pressing or ghost touching key sa keyboard natin. Halimbawa, pag open natin, meron ng auto-press na keyboard, for example, ito, or yung iba letra na automatic na lang, kusa na lang nagpipindot-pindot mga kaibigan. That means, yung mga ganon mga kaibigan is replacement na automatically yung pwede natin gawin. But then again, my dear friends, just want to remind you, no, na sa keyboard issue, kapag merong problema sa keyboard, ang gagawin ng mga technicians is i-diagnose muna yan, i-check muna sa software style lang muna. Pero pag hindi pa nadaan doon mga kaibigan, that means replacement na ang kailangan dyan. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan at hanggang sa muli po.